Magpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Ito na lang po muli si Mr. Virgo, usulong nas commander sa Tonas Tornado sa Pangkalatan. Para magbahagi po ng mga bagay-bagay na aking nalalaman patungkol sa mundo ng spiritual. May mga nagtatanong sa akin, Mr. Virgo, ano po yung tungkol sa spiritual authority? Okay. Ang spiritual authority po, yan po ay ipinagkalob sa mga tao, individual na mga tao na patungkol sa spiritual ay mayroong mission, meron po silang gaganapan na kinakailangan patungkol sa pagbabalanse ng mundo at pagtulong din sa mga tao, sa mga kapwa mortal. Sabi nga, ang pag-ibig sa kapwa ay pag-ibig din sa Diyos. So, siyempre, dahil mahal tayo ng dakilang Ama, ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Hesus, mahal din tayo. At ang kanyang dakilang Ama, ng may likha sa buong sanlibutan. Ibinigay po niya yung spiritual authority sa mga taong karapat-dapat. Bakit po hindi lahat? Kasi ganito po yan. Balanse ang mundo ng mga kapatid. No? Hindi man po pwede lahat ibigay ang spiritual authority sa buong mundo, sa buong mga tao. So, hindi po ganun. May talagang mga pagsubok, mayroong proper timing, may situational basis talaga na nangyayari yun, nagaganap yun. At ang dakilang Ama lang po ang magtatakda ng bagay na yun. Hindi po ako, hindi sa kahit sino man o kung ano man. Kaya mahirap din ipangako sa mga tao na, halimbawa, magiging manggagamot ka, isang linggo lang, isang araw, manggagamot ka na. Ang tanong saan galing? Hindi po tayo Diyos. So, ang sinasabi ko po sa mga mortal, hindi po ako, si Maestro Virgo, kahit sino man, ang mangako sa inyo ng ganito, ng ganyan. Ilapit mo sarili mo sa Ama, sa Diyos. Kumbaga, isang napaka-ipokrito naman, sabi ko nga kung sasabihin ko sa iyo na isang araw lang, isang linggo manggagamot ka na. Hindi po ako yun. Hindi ko po gagawin sa inyo yun. I will not sugarcoat any people para lang na paniwalaan nila ako malure. O kaya naman may mga ganun nga, ang tanong. Baka inialay ka na sa mga kalaban, sa mga demonyo, sa pwersa ng kadiliman. Inialay ka na doon. Kasi instant May mga bagay na instant mo nakukuha, madali din mawala sa iyo yan. Mas okay na yung pinaghihirapan mo yung mga bagay-bagay, then magugulat ka na lamang ay ang sarap ng pakiramdam na nalampasan mo lahat. Yan pong buong katotohanan. At bukod pa doon ay nagagamit mo yan. Ang spiritual authority po ay hindi po yan permanente, no? Kapag halimbawa nagbago ka ng kaisipan, iba rin ang yung ginagawa o ano man. Nawawala din po yan. Yung spiritual authority. Yung sinasabi ng iba naman na discommunion. Nadidiscommunion yung iba, nawawala yung mga kanilang mga kasama, yung mga gabay nila. Pero may paraan pa naman, sabi ko nga sa inyo, magbalik loob ka sa Diyos. Mahalin mo yung kapwa mo. Alisin mo yung galit sa iyong puso't isipan. Matuto ka magpatawad. Isa yan sa mga main ingredients, main factor para makabalik ka sa track. Sa spiritual spiritual journey mo. Ganun talaga sabi ko nga sa inyo, lahat ng bagay pagsubok, pero kailangan mong malampasan yun. Yun talagang katotohanan doon. Saka sa lahat ng mga naririnig ng mga tao, tayo nabubuhay sa mundong ibabaw para mahalin lamang ang Diyos. Yun. Hindi siya paraan na yung iba sobrang boastful, masyadong mayabang. Marami rin kasi mayabang sa mundong ibabaw sa ngayon. Yung halimbawa, pakiramdam nila sa sarili nila, sila yung makapangyarihan. Lagi ko po sinasabi sa inyo, tayo po yung instrumento lamang. Ako sa sarili ko lagi yung sinasabi, wala pa akong kapangyarihan, kapatid. Ako po yung instrumento lamang. Sa pahintulot ng Ama. Kung gagamutin po kayo, magagamot po kayo, ay pagkakalob po ng Ama yun. Kung talagang hindi, wala po ko sa akin posisyon yun. Ibig sabihin, mimisyonan po natin kayo, pero wala po sa aking mga kamay ang kasagutan. Doon pa rin sa Kanya. Hindi ko pwedeng ipangako sa iyo na, on the spot, ganito, ganyan, magaling ka na agad. Although nandoon yung paniniwala ko, nandoon yung titawag nilang pananalig ko na gagaling ka, kailangan manalig ka rin naman. Kasi tulungan din ng sarili. Sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao rin po ang gawa. So kailangan nyo rin pong tulungan ng sarili ninyo. So sa lahat ng naririyan. Tsaka minsan, simplihan lang natin, hindi naman kailangan masyadong komplikado ang buhay.
Kasi kung the more kayo rin po nagbibigay ng komplikasyon sa buhay ninyo, kung bakit nagiging ganyan yung mga buhay. Kasi ang tao rin ang walang kasiyahan sa sarili. Ang tao, maraming hinahanap sa sarili, maraming hinahanap na something, pero ang kailangan nyo hanapin ang Diyos. Kasi once na hinahanap mo yung Diyos sa buhay mo, lahat naman yan darating sa iyo yan eh. Lahat ng kasi ang Diyos lamang ang kasagutan. Yun ang katotohanan doon. Kaya kano man yung nagugulumihan ka sa sarili mo, anong man di mo maintindihan dyan, yan. Ang pagkilala sa Panginoon, ang pagkilala sa dakilang Ama, yan ang pinakamahalaga sa buhay ng tao. Kasi kung nabubuhay ka ng walang Diyos sa sarili mo, wala kang pananalig, you're nothing. Wala ka dito sa mundong ito. Wala kang bilang. Ibig sabihin, wala kang purpose. Kasi the moment na mahanap mo yung Diyos sa buhay mo, doon mo makikita yung purpose mo. So walang sinong tao ang kaya magbago ng kanyang sarili niya lamang. So ulitin ko walang sino mang tao ang kayang magbago ng sarili niya sa sarili niya lamang. Kailangan mo pa rin ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Ang paninalig mo at paniniwala mo, mahalaga pa rin yun. Importante pa rin po yun sa lahat ng naliliyan. At kung nagaganap man ng mga spiritual attack sa iba't ibang mga panig ng mundo, sa mga tao, yan po ay pagsubok sa tao. Kahit sinong tao po ay sinusubukan. Ang katatagan ng paniniwala at pananalig mo, kung magtitiwala ka sa Ama, sa sabi nga nila malalim na gamutan at talagang matanggap mo yan sa pahintulot ng Ama, then that's it. Pero kung mababaw ang paniniwala mo at natataka ka, bakit ganun? Bakit kaya ganun? Bakit? Dahil mong tanong. Dahil mong tanong sa sarili mo, tatanong ka sa mga tao. Ang sinasabi ng mga tao naman sa iyo, kapatid, manalangin ka. Tanungin mo sa dakilang Ama, manalangin ka. Ang iba naman, kala nila yung Ama naman nangungusap, may pagsubok pa rin, mga demonyo naman mga bumubulong. Kaya hindi mawala-wala yung galit sa puso't isipan, demonyo ang bumubulong, hindi yung Diyos ang bumubulong. Meron pong mga ganun. Pakiramdam niya sa sarili niya, galing na sa sarili niya. Di ba? G na G. Yung iba, gandang-ganda sa sarili, gwapong-gwapo sa sarili. Yung iba naman sa spiritual, G na G. SSS din, GGSS. Galing na galing sa sarili. At saka BBSS, believe na believe sa sarili. So, yung mga grupo ng mga ganun na GGSS saka BBSS, sila yung mga taong mga palalo sa spiritual. Tandaan nyo guys, wala tayong kapangyarihan. Minsan mga yung bumubulong-bulong sa inyo, alay mo hindi naman Diyos yan. Mahirap din, sabi ko nga sa inyo. Manalangin ka, taos pusong panalangin, mangusap ka sa Kanya. At ang spiritual authority, kailanman hindi mo yan aangkinin. Ibinigay sa iyo ang authority para kang tagapagligtas ng mga mortal sa mundo ng spiritual. Isa kang tagapagligtas. Pero hindi mo pwedeng ilagay ang batas ng kalangitan sa iyong mga kamay. Ang spiritual authority, ba't ganun Maestro Virgo? Ibinigay ng spiritual authority pero hindi pwedeng gamitin sa personal. Syempre hindi. Hindi mo pwedeng ano yun sa sarili mo lang yan na akin na to. Ako na may-ari nito. Hindi siya ganun. Wow. Di ba parang masasabihin ko sa iyo? Di wow, di ba? So hindi siya ganun. Hindi siya ganun parang mga kapatid. Kailangan pa rin umiral ang kagustuhan ng dakilang Ama. Ang sabi nga nila, ang batas pa rin ng kalangitan at ang kagustuhan pa rin ng Diyos ang masusunod. Hindi yung kagustuhan mo bilang mortal na ikaw lamang. So pag yung kagustuhan mo ng masusunod, mamamali ka nandoon. So kailangan pa rin po natin isipin yung mga ganung bagay. Hanggat maaari na makatulong kayo sa mga tao na walang hinihing kapalit na bagay, makatulong kayo, that's it. Kasi, alam mo, although mahalaga ang pera sa mga tao, yes, mahalaga din naman ang pera. Pagsanggalang din ng pera. Pero wag mo lang sasambay ng pera. Kasi, ang pera, nilikha ang pera, di ba merong tinanong, di ba? Sabi ng Panginoong Jesus that time. Panginoon, sabi ng mga tao sa Kanya, paano po tong pera na to? Sinisigil nila kami. Sabi, sinisingil kami ng buwis, sinisingil kami ng ano. Magbabayad po ba kami sa mga taong ito? Ng pera din ito. Matulad ng pera sa lapi. Sinisingil nila kami. Ang sagot ng Panginoong Jesus that time, ano ang nakalagay sa pera? Mukha ng tao. Hindi nyo ba napapansin?
Mukha ng tao, nakalagay, minsan mostly. Nung panahon kasi, ang unang pera, nung mga panahon na yun, si Cesar. Panahon ni Cesar that time, Julius Caesar. Ang sabi ng Panginoong Jesus that time, sige, ibigay nyo ang para kay Cesar. Ibig sabihin yung pera yon. Ngunit ibigay nyo ang para sa Diyos. Ibig sabihin, pinayagan ng Panginoong Jesus na ibigay yung pera para kay Cesar kasi nilikha rin ni Cesar yung pera. It means to say, sa mundong itong kinabibilangan natin sa ngayon, nilikha ang pera, ang salapi ng mga tao na mismong nagpapalakad din sa mundo na to. Yan ang naging basehan natin para sa mga pangangailangan, pagbili ng mga pangangailangan, yung value ng pera na meron, yun po yung naibibili natin. Hindi naman masama ang pera kasi nakakabili ka ng mga kailangan mo eh. Depende na lang yan sa paggamit mo ng pera. Kung ang pera na ibinigay sa'yo, ibibili mo ng masama, para rin siyang para rin siyang data yan eh. Ibibili mo, saan mo gagamitin? Sa kabutihan ba o sa kasamaan? Kung halimbawa na ang pera ay gagamitin mo sa masasamang bagay, mamamali ka naman doon. Pero kung ang pera gagamitin mo, halimbawa kung may pera ako, bibili ako ng maraming bigas, bibili ako ng maraming mga pagkain, pamamahagi ko sa mga tao, libreng pamamahagi, nasaan ang mali doon? Pero pag akong may pera, halimbawa, bumili ako ng mga bagay na mananakit ako sa mga tao, yan. Diyan ka na mamamali. Kaya ang pera, neutral din yan. Neutral ang pera. Depende na yan kung saan mo gagamitin. Kaya hindi masama ang pera, mga kapatid. Hindi rin masama ang pera. Huwag niyo pong isipin na masama ang pera. Kasi ang pera nakakapagligtas din ng buhay yan. Katulad ng mga tao na sa ospital. So, halimbawa, ginagamot po sila doon. Nagbabayad sila sa ospital para sila ay mapagaling doon at maoperahan, magamot, mabigyan ng tamang gamot sa pisikal. Kasi we also live in a physical world. So kung yan ang nagiging basehan ng mga tao, ang isang paraan ng pera para matulungan din ang sarili ng mga tao at makatulong din sila. Alam mo, sa totoo lang ako, sa sarili ko, ang mga taong mayayaman at tumutulong sila sa mga tao, natutuwa ang Diyos dyan. Nilikha ng Diyos ang mayaman sa mahirap. Hindi pwedeng likhain ng Diyos sa puro lahat ng mga tao ay mayaman. Sino magtatrabaho para sa bukid? Sino magtatrabaho sa mga pabrika? Sino magtatrabaho sa mga ibang mga para may tuloy itong mundo nito, mapaganda pang mundo? Kung lahat na lang ng tao ay milyonaryo, sino magtatrabaho? Walang magtatrabaho, walang magsisikap. Kaya inilikha niya yung mga milyonaryo, yung mga bilyonaryo, may mayayaman. Ang tao, pinapayaman niya rin. Pero sinasabi rin sa banal na kasulatan, bilang mayayaman ng mga tao, mas kinalulugdan ng dakilang Ama yung mga mayayaman ng mga tao na tumutulong din sa mga mahihirap. Nagpapalimos ka sa mga mahihirap, tumutulong pa rin. Natutuwa ang Ama sa'yo. Kahit mayaman ka na, bakit lalo ka pang yung mayaman? Kasi nga, natutuwa ang Ama sa'yo tumutulong ka sa mga tao. Bakit kaya may mga mayayaman namimigay ng pera, namimigay sila ng pagkain? Kasi natutuwa ang Diyos sa kanila. Panay ang pasok sa kanila ng mga blessings. Yung iba naman inggit na inggit, buisit na buisit sa kanila. Yaman-yaman na nila dito. Bakit lalo pa rin siya yung mayaman? Kasi hindi mo naman alam kung anong ginagawa niya Tumutulong din siya sa mga tao. Yun po yun. So, hindi naman nagagalit ang Ama sa taong mayaman. Mas naiinis pa ang Ama sa isang taong mahirap na isang tao, tapos wala pang pananalig sa Diyos, puro pareklamo, puro galit, puro pabuisitan, sinumpa ng Diyos, dyan na nabubuisit ng Diyos, nagagalit ang Ama sa ganyan. Mas kinalulugdan pa ng Diyos yung mga taong mayayaman na tumutulong sila sa mga tao. Yun ang katotohanan doon. Kaya no wonder, sabi ko nga sa inyo, huwag kayong magtaka bakit lalong naging naghihirap yung mga tao. Kasi mahirap na tao, sinumpa pa nila yung Diyos, yun ang mali doon. Yun talagang katotohanan, mga kapatid. At para sa akin, hindi po masama ang pera. Ang masama lang yung paggamit mo ng pera. At yung pagsamba mo sa pera. Yung parang ginawa mo sa Diyos, mas minamahal mo yung pera kaysa sa Diyos, ay mali na po yun. Mahalin mo ang Diyos higit sa kahit saan pa man. Diba? Unang-unang mahalin mo ang Diyos. Pangalawa, ang sarili mo. Pangatlo, ang pamilya mo. Mahalin mo rin ang sarili mo. Of course, kasi
Kung hindi mo kayang mahalin ang sarili mo, hindi mo kayang magmahal ng ibang tao. Tandaan mo yan. Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo rin sarili mo, pangalagaan mo rin sarili mo, pangalagaan mo yung pamilya mo, yung mga mahal mo sa buhay. Then, saka na yung mga ibang mga bagay sa mundo, like pera, kung ano man sa mundong ito, ihuli mo na lang yun. Pero unahin mo ang Diyos, sarili mo, tapos pamilya mo. Yan. Hindi siya pagiging makasarili yung kapatid. Kumbaga, kailangan mo rin pong bigyan ng respeto at pagmamahal yung sarili mo. Kasi hindi mo kaya magmahal ng ibang tao o magtiwala sa ibang tao kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo kaya magmahal ng sarili mo. Wala ka rin respeto sa sarili mo. Yun pong buong katotohanan. At sa lahat ng naririyan, inulit ko, ang spiritual authority ay hindi po basta-basta yan. So, kailangan din po talaga ang pananalig, believe, trust, and surrender. At sa lahat ng naririyan, maraming salamat po. At ingat po kayo. God bless po sa inyo sa lahat. Ayan, mabuhay po kayo. Viva sa Troyans, viva sa Troyans. Viva sa Troyans. Hanggang sa muli po.